Okay, good day everyone. So, ito na yung update sa Pinewood Katana Pro after 1 year and 4,000 kilometers of mileage. Okay, so isa-isayin natin. So, sa 1 year na paggamit ko sa kanya, nagamit ko siya sa mga long rides like ultra distance, like yung sa Baler 380 kilometers yun. So, mamaya pag-usapan natin yung comfort like that, yung durability niya. Syempre sa gravel, no? Taga dito tayo sa Clark. So madami tayong mga gravel roads dito. Like yung nagpunta kami dun sa Chocolate Hills ng Tarlac. Yun, gravel talaga yun, tagtagan din talaga dun. Tapos sa mga pang-araw-araw din na paggamit. So overall, goods na goods. Hindi tayo binigo nitong Pinewood Katana Pro. So nakuha ko siya last year ng October din. So ngayon October. So 1 year na nga siya. Tapos ang size pala nito, ayan, size 51 large. Ito yung pinakamalaki ng Pinewood. Ang height ko is 5'9 and a half. Pero magdidepende rin kasi yan sa sa haba ng mga legs mo tsaka mga kamay. So sa bike fit, nung unang long ride ko dito is Baguio, okay naman, walang problema. Pero dahil sa bigat ko, siguro ang bigat ko kasi is 88 kilograms. Syempre may saddle sore, sasakit yung puwit mo sa sa haba ng tsaka sa bigat ng ng rider. Pero overall sa shoulder, sa legs, sa yung mga nanumb na kamay, wala naman. So DIY lang yung bike fit ko pala. Hindi talaga ganito yung yung STI ko. Tinry ko lang to kasi nung nagbaler ako, medyo nakaganito kasi to talaga yung normal. Kaya lang nung baler, dahil lang haba ng mga lusong doon, medyo nagka-nerve compression tong right hand. So sa ganyang posisyon, medyo nawawala kasi yung nerve compression Tsaka sa trabaho ko din kasi everyday hahawak sa mouse. So pag nawala siguro, baka unti-unti ko din ibabalik sa dati. Talaga yun kanya-kanyang talaga yun comfort. Wala pa akong pinapalitan sa kanya maliban sa crankset. Ito yung una kong pinalitan. Okay naman yung dating crankset. Gusto ko lang na para GRX siya lahat. Diba? So ayan, 4630 ang crankset na yan. Pang 10 speed and 11 speed. So yung pang 12 speed, diba yun iba yung parang sukat nila. Tapos yung cogs, pinalitan ko dahil sabi ko nga mabigat ako. So pinalitan ko siya ng 1140. So the best yan sa mga kasi yung mga rides nga na ginagawa ko, malalayo tapos maahon. So malaking ginhawa yan. Kaya naman yung 36 wala namang problema. Kaya lang mas maginhawa yung diba, yung may 40 ka. Isa pang napalitan dito is yung headset. Kasi I think sa paglilinis ko, nababasa ko siya. So nangalawang siya. Naging hindi maganda yung niya. Yung pagliko-liko niya. So yan, pinalitan natin yan. Ang hirap pala palitan yan. I mean, hindi ako yung nagpalit pero dahil integrated tatanggalin lahat yan. Bar tape, mga kable, tatanggalin lahat para lang mapalitan yung headset. So yun, magbigay na lang kayo ng tip sa magpapalit na mekaniko. Sa 4,000 kilometers mahigit, di ko pa kailangan magpalit ng brake pads. Makapal-kapal pa siya. Shimano din pala yung brake pads nito. Pero wala siyang cooling fins. Tapos syempre, yung Shimano na brakes, the best. Hindi kanya ipapalya. Pati yung shifting pala. Kahit hindi Shimano yung cogs ko sa likod, grabing precise ng shifting. Sa mga long ride ko, I mean, never pa ako nagtono. Ako nagtono niyan dahil pinalitan ko nga yung cogs, sinadjust ko yung taas niya. So pagmula ng tinono ko, wala, hindi pa siya nagpapatono ulit. Yung stock na kadena, okay na okay pa din. May pang sukat ako hindi pa siya palitin. Pero siguro by 5,000, ganun, magpapapalit na yan.
Sa matagal na paggamit, yung stock na bar tape, ayan pa lang ang ano niya, wear and tear niya. Yun sa hoods niya, sobrang makapal pa din, wala pa siyang mga punit. Ayan pa pala yung isang napalitan, itong ano, BB bottom bracket, BBRS 501. So Shimano yan, yung pang Shimano Tiagra. Of course pedals, ayan, itong dual, parang may alog na yata. So ayan. Okay, so overall talagang solid tong bike. Ito palang wheel set. So sa mga nadadaanan namin sa paggabi, may mga basag-basag na daan, mga tagtag. May one time na yung mga kasama ko na naka road bike, talagang sabog yung gulong. Tapos yung isa naman na wala sa adjustment yung mga ano components. Pero ito matibay talaga yung ano niya, yung wheel set. Tapos hindi pa yan nagpapa-align. The best, di ba? Siguro nasa paggamit din. Nasa tamang tire pressure. Ayan pala yung mga gulong, Continental Terra Trail. Nag-rotate lang ako, yung sa harap nilagay ko sa likod kasi medyo nakakalbo na siya nun. So ayan siya. Na-save na rin ako ng gulong na yan kasi yung mga asfalto sa asfalto na daan, tapos sa gilid hindi asfalto, medyo muntik na akong sumempla doon, pero salamat sa mga knobs, naiakyat niya pa. So yun, sa mga nagko-consider ng ano, ng Pinewood gravel bike, kasi meron yung Pinewood Katana Pro tsaka yung Katana Ultimate, solid sila. Syempre Shimano GRX, ano na yan proven and tested na yan. Yung mga frames natin, yung carbon fork, yan matitibay sila. So value for money talaga. Okay, that's it for today. Thank you for watching. God bless. Bye bye.